Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Princess Charlie C. Micaidor at ang aming tatalakay ngayon ay tungkol sa Renaissance. Renascimiento. Ang Renascimiento o muling pagsilang mula sa Pranses na Renaissance, nangangahulugang muling pagsilang mula sa Rimuli at Nasciri. Isilang ay isang kilusang pangkalinangan na nagsimula noong ika-14 na siglo hanggang ika-17 siglo, na nagsimula sa Italia noong huling bahagi ng gitnang panahon at kumalat sa kalaunan sa buong Europa. Tuwag nagiangamit din ang katawagan upang tukuyin ang makasaysayang panahon, ngunit yayamang hindi pare-pareho ang mga pagbabago ng Renascimiento sa ibayo ng Europa. Ito ang panghalatang gamit ng katawagan. Naganap sa Italia ang Renaissance sa kadahilan ng itinuturing ng mga Italyano sa dugo at wika na sila ang mga kaugnayan sa mga Romano kaysa alinmang bansa ng Europa. Dahil sa pananaw na ito, muling nabigyang sigla ang kanilang pagnanasang mapanumbalik ang tagumpay ang kabias ng klasikal ng sinaunang Roma. Mahalaga na papel ang ginampanan ng mga universidad sa Italia na itaguyod at napanatiling buhay ang kulturang klasikal at mga teolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihas ng Griego at Romano. Pagkakaroon ng malayang pag-aaral sa universidad, naging praktikal ang mga tao sa kanilang pananaw sa buhat at mas naging malaya sa paglinang ng kanyang mga kakayahan at kagustuhan. Higit na hinahangad ng mga tao ang lubos na kasiyahan sa kasalukuyang buhay kaysa sa pag-aalala sa kanilang kamatayan. Contribution at epekto ng Renaissance. Hindi matutumbas ang pamana ng Renaissance sa sangkatauhan ang mga kahangahangang likha sa iba't ibang larangan ng sining at panitikan. Kilalanin natin ang taong kimilala sa mga pambihirang nagawa nila sa panahon ng Renaissance. Ang pagsilang ng humanismo. Roger Bacon. Itinaguyod ng filosofiya ni Roger Bacon na lahat ng kaalaman ay napasailalim ng lalong mahigpit na pagsusuri sa pamamagitan ng pag-eksperimento at katibayan. So si Roger Bacon daw, siya ang nagtaguyod sa filosofiya na napasailalim sa kaalaman ng lahat at lalo nitong pinapahigpit sa pamamagitan ng pag-eksperimento at sa pamamagitan din ng katibayan. Nagbago ang kanilang pananaw sa buhay ng mga tao. So sa panahon daw ng mga Renaissance, nagbago ang kanilang pananaw sa buhay ng mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, natuklasan ng tao ang kanyang sarili, higit na silang mapagtanong at mapanuri sa mga bagay na dati madali nilang tanggapin. So, sa unang pagkakataon na natuklasan ng mga tao ang kanilang sarili na palagi silang nagtatanong sa kanilang utak at sa mga bagay-bagay na dati madali lang sa kanilang tanggapin. Sa pag-uusisa at hilig sa kaisipang klasikal ang nagtatag ng tuntungan sa kilusang tinatawag na humanismo. So, ang kanilang hilig sa pangkaisipang klasikal ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob para maitatag ang kalusang tinatawag na humanismo. Minsan nabanggit ni Cicero ang ganito, lahat ng tao ay tinatawag na tao. Ngunit maaari lamang tawaging makatao ay yaong maging sibilisado dahil sa pag-aaral na angkop sa kultura. So, minsan si Cicero nabanggit niya ang ganitong salita. Lahat ng tao sa mundo ay tinatawag nila na tao. Ngunit, maaari lamang tawaging tao ang isang tao kung ito ay makatao, ay yaong maging sibilisado sa kanyang sarili. At dahil sa pag-aaral na angkop sa ating kultura. Nagsaliksik at masusi nilang pinag-aralan ang mga manuskritong mga manunulat na Griego o Romano at isinalin nito sa Latin. So pinag-aralan nilang mabuti ang mga manuskritong mga manunulat sa Griego at Romano at para isinalin ito sa Latin. Himubog ng mga humanistang palagay ang pag-isip at saloobin ng tao upang baguhin ang maling paniniwala at pamahiin noong medieval period. So, hinubog ng mga humanista
na sa kanilang palagay at sa kanilang pag-iisip at sa loobin ng tao para baguhin nila ang kanilang paniniwala noong medieval period. Noong ika-16 nagsimula na magkaroon ng lamat ang pananalig ng mga tao sa simbahan at pag-alinlangan sa mga paniniwalang panrelihiyon. So, nagsimula na magkaroon ng pananalig ang mga tao sa simbahan at pag-alinlangan sa paniniwalang panrelihiyon noong ika-16 na taon. Ang Humanismo ay hindi laban sa Kristyanismo. Manapa, ipinadama nito na hindi lamang ang paghahanda sa sarili sa susunod na buhay ay pangunahing tungkulin ng mundo, kundi dapat din hangarin ng tao ang lubos na kasiyahang pangkasalukuyan. So, ang mga Humanismo daw, hindi ito laban sa Kristyanismo, manapa. Ipinadama nito na hindi lamang ang paghahanda sa ating sarili sa buhay ng pangunahing tungkulin ng mundo, kundi dapat din hangarin ng isang tao ang kasiyang pangkasalukuyan natin na buhay. Sa larangan naman ng sining at panitikan, sa halip na sumunod sa estilo na ginagawa noong panahon ng medieval, ikinantal ang makakabagong pamaraan sa pagpinta at pagsulat, binigyan daan ng realismo, perspektiba at kaligtan sa panitikan. Sa larangan daw ng sining at panitikan, sa halip na sumunod sila sa isang estilo, gumawa sila ng sarili na lang paraan ng pagpinta or pagsulat na binigyan nila ng daan ng realismo or perspektiba at kariktan sa isang panitikan. Nabuhay sa panitikan ang kahinaan ng tao at kabiguan ng tao. So, nabuhay daw ang isang panitikan sa kahinaan ng isang tao at sa kabiguan ng isang tao. Francisco Petrarch, ang ama ng humanismo, pinakamahalagang simulat niya sa Italyano. Songbok, isang koleksyon ng mga sanata ng pag-ibig. Sa pinakamahal niyang Laura. Giovanni Boccaccio, matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kanyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang Decameron, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng 100 nakakatawang salaysay. William Shakespeare, ang makata ng mga makata, na naging tanyag na manunulat sa ginantuang panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth. Ay alyan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng mga M.G. Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Antony at Cleopatra, at Scarlett. Desiderius Erasmo, c. 1466-1536, prinsipe ng mga humanista, may akdang In Price of Holly, kung saan tinutuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng kaniwang tao. Niccolò Machiavelli, isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italia, may akda ng The Prince. Miguel de Cervantes, sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang Don Quixote de la Mancha, aklat na kumutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ng kabayanihan ng mga kabalyero noong medieval period. Sa larangan ng pinta at pinto, si Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. Ang pinasikat na sculptor ng Renaissance, ang una, obra maestra ay ang estatwa ni David sa panyolo ni Papa Julius II. Ipininta niya sa Sistine Chapel na kalendor ng Vaticano ang pinto sa banal na kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdigang hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at
bantag niyang likha ang La Creta, isang estatwa ni Kristo pagtapos ng kanyang krusipisyo. Mga pinta ng Michelangelo Buonarroti. Leonardo da Vinci. Ang hindi makalilimutang obra maestra niya, Huling Hapunan, The Last Supper, na pagkikita ng huling hapunan ni Kristo, kasama ang kanyang 12 disipulo. Isang henyong maraming nalalaman sa iba't ibang larangan, hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa ring arkitekto, eskultor, inhenyero, inventor, sayantista, musikero at filosofiya. Mga halimbawa ng kanyang pinta: The Virgin of the Rocks, a masterpiece restored, Mona Lisa. Rafael Santi, ganap na pintor, perpektong pintor, pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kanyang tanyag na nagawa ang obra maestrang Sistine Madonna, Madonna and the Child at Alba Madonna. Mga halimbawa ng kanyang mga pininta: Raphael's Labili Giardiniere, Leo I ang Attila, The School of Athens.